Hello everyone. Welcome back. Continuation ng discussion natin about our project Transistor Curve Tracer para matapos na ito, guys. Para magkaroon naman tayo ng other topic. Yung last, just a recap sa previous natin na video, part 1 and part 2. Doon natin nagkaroon na tayo ng testing sa dalawang transistor, comparing two transistors, no? Kung na-remember ninyo or napanood niyo yung first and second video, is the transistor A42 and transistor that's 2N3904. So both in PN. So nakita ninyo doon mas lamang in terms of the shape and amplitude of the curves. Doon sa dalawang transistor na yon is lamang yung 2N3904, no? And mas mataas yung ano niya, yung beta or HFA or the ratio between the ICE and IB, no? That's the amplification factor. So lamang yung 2N3904 versus A42 transistor. So now let's have another transistor comparison. Now we have here the ito yung dalawang parang say power transistor dito sa mismo sa tracer natin. Ito, the NPN, PNP, the VD140 and VD139. So we'll compare this both transistors, no? So again, balik tayo dito bago natin i-connect dito sa voltage sa transistor curve tracer natin. So kailangan i-test muna natin dito sa ating tester. 3-in-1 tester, may oscilloscope, may signal generator, and at the same time component tester. So itong number is mas kita ba pag wala tayong magnifying glass. This is a BD140. So i-test natin dito sa tester natin. Okay? Kung NPN or PNP ba ito siya. So insert lang natin dito, guys. Di ma-insert, malaki yung paa niya kasi. Ayan na-insert na. Then i-lock natin. Then okay. And guys, ang pinning configurations niya is number 1 is emitter, number 3 is base, number 2 is collector. So facing sa atin yung number. So this is number 1, this number 2 center, and number 3. So ito number 3 ang emitter, number 2 ang collector, number 1, sorry. Number 1 ang emitter, ito number 1. Number 2 is collector, number 3 is base. So ang base dito sa number 3. Okay, then base collector emitter. Okay? Base collector emitter.
So, pagkabit natin dito sa curve tracer natin, dapat hindi magkabaliktad yan, no? This is the number 3 is the base, number 2 is collector, number 3 is emitter. So, again, pag nagkamali tayo sa pagkabit niyan, magkamali yung biasing sa transistor, pwedeng masira yung transistor. Or, pwede rin madama yung curve tracer natin. So, that's why dinadaan natin talaga dito or sa tester natin is either sa kung wala kayong ganito, dito sa tester, no? Identify naman natin yung base emitter collector dito. At saka NPN, PNP also. This is NPN. PNP. Yan, nakita nyo? Papasok yung arrow niya. This PNP. So, meaning, yung switch natin, pag tinis na natin to, itong switch natin, ito, nakapababa yan, ibig sabihin PN, so dapat nakataas yan sa PNP. Okay? So, i-switch na natin sa PNP para hindi tayo malito. Ayan, may nag-ilaw na yung PNP natin. Ready na. Okay, tanggalin ko na to dito. No? Again, hindi tayo magkamali sa pag-connect ng mga pins dito sa tracer natin. So, number 1 is emitter. Okay? Number 1 is emitter. So, here is emitter. Nakasalang pa pala na So, this is emitter, ang blue. Okay. Collector yung number 2. And base yung number 3. Okay? So then, dito naman tayo sa isa. Ready na yung isa. Ito. So, ito is 140, BD140, PNP. Is ito BD139. So, of course, this is NPN. So, to make it sure, ganoon din, ilagay din natin dito. Then, okay. Lock natin. Then, okay. Okay, nakita niyo yung arrow. Palabas yung arrow niya. So, NPN. Ganon din. Number 1 is emitter. Number 2 is collector. Number 3 is base. So, number 1 is emitter. So, number 1. Number 1 is emitter. Ito sa left side natin, nakaharap. Number 2 is collector. Number 3 is emitter. Okay? So, yan. Okay, so, ang Q2 natin is NPN. Ang Q1 natin is PNP. So, unahin natin yung PNP, Q1. So, nakaset na. Ito, naka PNP na yan. Ito, naka Q1. Okay, nakaset na yan sa Q1. Power on natin. Tingnan natin yung display. Hindi siya na center. So, center natin. Up natin.
Nakita nyo guys, malaki yung trace niya, yung curve niya. Nakita nyo? And that, because that's PNP, no? Inverted yung display niya, yung curve niya, no? Instead of pataas, pababa. So, dito naman tayo mag-umpisa sa dito, pababa. Because this PNP. Okay? Titingnan nyo mamaya yung NPN as like yung previous video natin na dalawa, both transistors were being tested was yung curve niya is lahat pataas. This one is inverted pababa, no? This PNP. So that's the display for the PNP. Okay, so kung observe the curve, because these two transistors we are comparing now are almost same characteristics, no? NP and PNP, kumbaga partner sila, pares sila. Kung sa transistor, kung sa mga amplifier pa ito ginagamit, this is a push-pull transistors, no? Usually sa mga class EB amplifier. So, there's a push-pull. So, NPN and PNP. Now, kung titingnan ninyo, ilang steps, no? Ganito, ito 0, itong first na, kumbaga first step niya dito yung 0. This 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7. Then observe the amplitude, no, and the physical size of the curve. Okay, then we'll switch our tracer to NPN. Okay. Switch natin siya. Nakasalang na din yung NPN natin, ha. Ito sa Q2. Yan. This is NPN, this is PNP. Ito na yung tinitest natin at present, no? Ito yung next, the NPN. So, switch natin yung tracer natin. I-off muna natin, ha, para sigurado na hindi magkaroon ng short circuit, whatever, during switching, no? So, or any abnormalities pag switching. So, dapat naka-off para sigurado. Off, power off. Then, switch natin sa NPN. Switch natin sa Q2. Itong 3 switches. This base collector emitter. Okay. Ready na. On. Then, check the display. I-center natin. Okay. So, kung nakita ninyo, yung NPN, mas hindi tayo nagbago ng setting sa hindi tayo nagbago ng setting sa oscilloscope natin, wala tayong ginalaw, no? Halos magkapareho ba yung nila, yung size ng family of curves, yung whole curves na yan, yung display. Halos ba magkapareha? Same steps, no? This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? So, pero kung titingnan natin, kung i-center natin, yan, kung ilang division, 1, 2, 3, 4, 5 divisions, no? So 5 divisions, titingnan natin ibalik natin 5 divisions yan, no? Ibalik natin sa
5 division horizontal. Sa vertical is 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? So, horizontal division is 5. Vertical divisions are 6 divisions. So, we'll go back ulit sa PNP, na? O, dyan na lang, nakatutok na lang dyan, no? I-switch ko na lang. Alam nyo naman, pag mag-switch tayo ng, pinakita ko naman sa inyo paano mag-switch ng cold tracer natin from NPN to PNP, or one transistor to other transistor. So, that's NPN. I-switch ko sa PNP, then compare the curve, no? Or the curves. Off muna natin. Then switch natin sa PNP, U2 on. Ganun talaga, hindi siya right away nasa center, so dapat i-center natin siya. So, i-center, tama natin yan. Ilang ano siya, ilang sa horizontal division. Ilang division? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Dito tayo mag-check sa dulo, 7. Ito kasi yung tinatawag ito na early voltage, yung dito yung sa ni. So kung dito natin titingnan sa dulo, si 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Horizontal. But vertical is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, medyo lamang itong PNP, no? Mas malaki yung family of curves niya compared doon sa NPN. So, pero kung titingnan natin, ikumpara naman natin yung ano nila, yung data sheet nila. Okay, punta tayo sa Google. Sa Google. Okay guys, punta tayo sa Google. Tingnan natin yung data sheet ng dalawang transistors na kinumpare natin. BD140 data sheet. Ito nyo. Okay, BD140. Ito siya. So, titingnan natin yung HFA niya. HFA. Okay, HFA is minimum
is depende kung ilan yung IC current niya. Like, we have different IC currents dito sa data sheet niya, no? At saka yung BCE, yung voltage, collector emitter voltage. So, for IC equals 0.005 amperes. BCE is 2 volts. So, HFA, mayroon siyang minimum of 25, 40, 63, 25, again, depending on the IC current and the BCE voltage. So, but the maximum is 250, 160 ang HFA. Ito. So, ikumpara natin sa BD 139. BD 139. Okay. BD 139 here. Its FA is same also different IC current and BCE voltage. So minimum niya is ito 25, 40, 25, then maximum is 250. Compare natin, tingnan natin ulit sa 250 maximum. Halos pare-pareho sila, pero may ang BD140 is umabot siya ng 160. 250. 250. Pero mayroon siyang maximum na 160 pag ang BCE is 2 volts and IC is 0.15 ampere. BD140 does 10. I don't know, maybe this is different type, or because may dust 10 siya, no? BD1, mayroon siyang BD140, but then mayroong BD140 dust 10. So itong tinitest natin is wala siyang dust 10, only BD140. So dito lang siya siguro sa 40 minimum and maximum to 50. So kung ibalikan natin yung sa 139, is pareho sila, no? 40 and 250. Minimum, may minimum siya dito na for the IC 0.15 amperes and BCE 2 volts, minimum is 40 HFA, maximum is 250. Balik tayo ulit sa 140 for IC na 0.15 amperes, BCE na 2 volts. So yun, mayroon siyang andito pa rin na mayroon pa rin siyang 40 at saka 250 na maximum, minimum 40. So I think pare-pareho sila na characteristics, no? Kung titingnan natin sa ibang parameters nila, like for example, sa dito sa 139, ang collector emitter voltage niya 45 volts. No, 80 volts, 139.
because mayroong 135, 137, so that's 139. So 80 volts BCE, and BCB, or the collector voltage, base collector voltage, is 100 volts. Kung tingnan natin sa 140, ang BCE niya is same, 80. Ang collector base voltage niya is also 100. So same, they have same characteristics. That's why they are partner, no? Like sa push-pull transistor amplifier, for example, yung application. But this same also as nagsiserve din dito for me is etong dalawang transistor na to is nagsiserve din ito as amplifier dito, because this is the power. Only the two transistors here na nasa circuit, no other transistors, no? So this is the power transistors. The rest is two ICs, and the rest resistors, capacitors, and diodes. So, pero kung titingnan natin dito sa display ng family of curves nila, is mas malaki yung curves ng PNP, no, ng 140 compared sa NPN na 139. Okay, again, just another look. Okay, for that's the PNP. For the NPN, center natin. Nakita nyo, mas maliit, no? Maliit yung family of curves. So, pero sa datasheet, pareho sila, no? So, again, we consider that itong curve tracer natin is hindi naman ito pang commercial talaga, no? So maybe there are some mistake or error sa design na hindi nag-compatible yung NPN at saka PNP, although based on the data sheet characteristics, they are both same characteristics, almost same, no? Or they're the same, because tingnan natin yung BCE at saka yung other parameters like collector base and collector emitter voltages is pareho sila, 80 and 100 respectively. And sa HFA din, although may mga variations dito, pero kasi depende naman, mayroong 140-10 na included dito sa sheet na to. So that's why, pero andito pa rin yung 40 and 250 na same with 139, 40 to 50 minimum maximum. Okay, for another parameters nila dito, like bang IC current or collector current is 1.5 for 140, 1.5 collector current.
For 139, collector current is 1.5, same. Base current is 0.5 for 139. For 140, same, 0.5 ampere. So, pero dito na sa display, medyo iba sila. Mas maliit na konti yung sa NPN compared to PNP. Then, lamang lang ng isang deviation yung PNP compared dito sa NPN. Okay? So, kung halimbawa magko-compare kayo using this tracer, so ano nyo na lang, konsulta nyo na lang ulit, i-relate nyo na lang dito sa, i-compare nyo na lang din dito sa online data sheet, no? Then kung nakita nyo na halos pare-pareho sila, meaning pwedeng pang let's say replacement or replacement for like they have different numbers but based on the curves they are almost same, and based sa data sheet may mga kunting difference pero parang pwede na, no? So like eto, gusto ko mag-try, no, sa siguro next video natin para medyo parang experiment, no? Gagamitan natin itong dalawang power transistors na to, itong 140 and 139. Gagamitan natin ng ibang transistor na ano din sila, parang pair din sila, NPN and PNP, like yung S8050 at saka S8550, no? Yung small transistors like this. Okay? So, subukan natin kung what will happen sa next video natin. Meron ako ditong 8550 at saka 8050 na pares yan sila. Ginagamit yan sila as power audio amplifier sa mga small radios, no? Yung 8050 at saka 8550. So, subukan kaya nating i-replace dito. What will happen? Okay? Kung masunog man yan, no problem, no? At least na-try natin na say subukan natin palitan yung transistor eto ng ibang transistor na different numbers, no? Kung what will happen sa circuit. Okay? Anyway, kung masira siya, wala naman, ewan ko lang kung itong dalawang ICs na to, no? Pero parang available naman to, so we can replace that one, just in case. And maganda nito, nakasakit siya, no? So, madali lang siyang tanggalin at i-replace. Hindi siya nakasolder. Yung socket lang nakasolder, so pwede mo lang siyang iangat, no? So, next video natin, mag-experiment tayo. Palitan natin to ng ibang transistor na NPN, PNP rin. Okay? Ito, pasilip ko sa inyo. Like for example, pasilip ko sa inyo yung gawin natin sa sunod. Etong sinasabi kong S8050 no, transistor, yan. Ito yung data sheet nito. Ito, yan natin dito.
Ito siya, 8050. 8050 yan. Okay, ito. So, tingnan natin. Ang HFA nito, mayroon din siyang different HFA. HFA 1, 2, 3. Umaabot din siya ng 300 maximum. No? Umaabot siya ng 300 maximum, 85 minimum, 40, 45, 80 minimum, 85 maximum, 300. So, yung kanina, ano lang yun 250 nga lang yun, di ba? Ito, 250 nga lang yung maximum, no, ng HFA. Itong kanina, itong medyo malaki na transistor, that's TO225. This one, ang experiment natin next is TO92 lang yan. TO225, yung BD139 and 140. So, tingnan natin yung 8550. 8550. Data sheet. Ito siya. Okay. Tingnan natin yung HFA niya. Nakalagay na HFA dito. Ito. 300 din, no? Maximum 300. So, ang titingnan na natin another is yung voltage, no? Yung collector voltage. Tingnan natin kung ang 8550 is PNP, 8050 is in PN. Ang collector voltage niya, breakdown voltage niya, collector base is minus 40 because this is PNP, negative voltage. Collector emitter breakdown is negative 25, minus 25 volts. Ano pa? Collector emitter saturation voltage minus 0.6. Base emitter voltage 1.4 minus. For the 8050, ang collector voltage niya is 40 volts collector voltage. Collector base 40, collector emitter 25, and emitter base voltage is 6 volts. Tingnan natin. Collector voltage halos pareho, no? Collector base 40 minus 40. Collector base positive 40 for the NPN and minus 40 for the PNP. Collector emitter voltage minus 25 for the PNP and for the NPN is plus 25. Pareho lang. 6 volts yung emitter base. Sa NPN, sa PNP is minus 5. It's 1 volt difference, no? So, but we'll see. Collector current 1.5 amperes. Collector
Ito lang, medyo collector current niya is ano lang, 0.5 amperes lang. Whereas sa NPN is 1.5. But we'll see, no? Okay? So, we'll try that next video, guys. Okay, so yun lang muna. Wait for our next experiment. I-replace natin itong dalawang power transistor ng multi-purpose na TO92 like this. Okay, so yun na muna, guys. See you next video. Bye.